Walang lusot ang sangkot sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Git po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ngayong National Heroes Day. At ang DPWH naman, hindi lang daw mga district engineer ang ipasususpendi o kakasuhan sakaling may matibay na ebidensya ng anomalya sa mga flood control project. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang iilan na pinipili ang sariling interes kaysa kapakanan ng bayan ang pinatamaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa talumpati niya ngayong National Heroes Day. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Panahon na raw para gabayan ng kabataan para maging mas mapanuri at pangako ng Pangulo, mananagot ang sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Nitong mga nakaraang linggo, inspeksyon ng Pangulong Anyi palpak na flood control project sa Bulacan at rock netting at rock shed sa Cannon Road sa Benguet. Isa sa pinunan ng Pangulo, hindi umano tinrabaho ng DPWH ang slope protection at protection wall sa pundasyon ng rock shed. Wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. How can you tell me that it's not economic sabotage? Kanina pinuntahan din ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang proyektong sinita ng Pangulo sa Benguet. Ayon sa DPWH, isusumiti nila agad sa Pangulo ang resulta ng investigasyon. Kaugnay naman sa flood control project sa Bulacan, nauna nang nilagay sa floating status si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at 8 pang miyembro ng 1st District Engineering Office ng Lalawigan. Hinihintay pa raw ni Bonoan ang paliwanag ng mga sangkot, pero nakaumang na raw ang posibilidad ng preventive suspension laban sa kanila. Because of the yung perceived anomalous implementation of projects, yung sinasabi nating ghost project, yan ang pinakagarapal na siguro gagawin mo yan. So we're validating it and I think in a few days, siguro baka dapat hindi lang floating status yan. I have to nag-issue na po ako ng show cause order sa kanila lahat, yung mga involved dyan. And in a few days, pagka hindi satisfactory yung ano nila, then I'll have to issue again yung preventive suspension po nila. Without prejudice, of course, filing additional cases po o quarantine. Tinatayang nasa 4 proyekto mula 2022 hanggang 2025 ang bineberipika ng DPWH, kabilang ilang proyekto mula sa nakaraang administrasyon. Nasunod ng pag-aresto kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, babala ni Bonoan sa iba pang district engineer. This is already a warning to everybody. Kailangan po lahat ng pagpapatupad ng mga project as the President is calling, dadawain ng gusto yung mga proyekto at dapat iwasan yung mga corruption. Hindi lang daw hanggang district engineer ay pasususpindi o kakasuhan sakaling may matibay na ebidensya. Wala raw sasantuhin kahit mataas na opisyal ng local o national government. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.